According sa Genesis 13 verses 5 hanggang 13, si Lot, nakasakasama ni Abram, ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni na Abram at ni Lot. Kaya't madalas nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahon ding yun, ang mga Kananeo at Perezeo ay naninirahan sa lugar na iyon. Naninirahan pa sa lugar na iyon. Kinausap ni Abram si Lot, hindi tayo dapat mag-away. At ang mga tauhan natin, no? Sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa yung maghiwalay tayo. Mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan, ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa naman, ako. So dito po magsisimula ang ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Nagsimula ang lahat out of necessity. Lahat ng mga nangyayari sa buhay ay nagsimula po sa necessity. Bakit tayo nag-abroad? Hindi fun lang, right? Hindi tayo nag-abroad para wala lang, naisipin natin isang araw, makapunta kaya doon. Most of us nag-abroad para mas kumita na mas malaki. Most of us nag-abroad dahil mahirap ang buhay sa bansang ating pinanggalingan. Even though meron akong nakilala noon, yung unang abroad ko, nag-abroad siya bilang act of rebellion sa kanyang parents. Ang sagwa, no? Ang sagwa. Kaya, since yun ang kanyang reason kung bakit siya nag-abroad, pumunta sa bansang ito, naka-4 na buwan lang po yun, yung taong yun. Gumastos siya, nag-effort siya. May mga tao siyang kinausap para lamang matuloy yung kanyang pag-abroad. Kaso nga, out of rebellion yung kanyang ginawa, hindi nag-flourish. Uwi ka agad. Biglang meron kagad mga dahilan, maraming dahilan para pilitin niya yung aming amo para siya ay makauwi. Hindi lamang doon, maraming out of necessity kung bakit natin nagagawa. Right? Andyan yung minsan kinakailangan nating, halimbawa, sa iba naman, sa abroad, doon sa West, bakit dalawang trabaho ng mga tao doon? Madalas natin naririnig kasi yung sahod sa umaga, yun yung pang savings, yung sahod sa gabi, pangbayad ng bills. Kaya po yung mga nasa West, di ba kasi ang gaganda ng mga pictures, di ba laging asaya-saya or what? Of course, pag weekend, ganun talaga. Pero sa mga araw na may trabaho, alam nyo na ito, hindi sapat yung trabaho sa araw. They must also work at night. Hindi ko na isa-isahin, you know it yourselves, magbasa kayo, makikita ninyo, hindi po madaling mabuhay sa West or anywhere outside the Philippines. At least sa atin kasi, at least yung sahod mo sa maghapon, enough na. Siyempre, meron pa rin nagbabalot sa gabi, nagtitinda ng balot. Iba, alam ko, may mga kapatiran ng araw, nagta-tricycle hanggang gabi para kumita. Pero out of necessity, kung bakit natin ginagawa ang lahat ng mga iyon. So, maraming bagay po sa buhay natin, nagsimula siya kasi kinakailangan natin by that time. So, yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Yes, aminado tayo, we are here now specifically out of necessity. Hopefully, kaya rin tayo dumadalo sa church, ganun din, out of necessity. Hindi yung necessity for physical things, for physical blessings, pero out of necessity because we need our Lord. Kinakailangan natin yung spiritual naman na kayamanan. Yung spiritual na pagpapakalusog or pagpapakalakas. So, nagsimula pong lahat out of necessity at yan po natin kukunin ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Yung nga po ang pamagat na mensahe this day ay kapag nakompromiso ang pananampalataya. So, supposedly, we are all Christians here. So makaka-relate tayong lahat sa pag-uusapan natin sang-ayon sa buhay ni Abram, especially ni Lot. So pag-usapan po natin ito. So itutuloy po natin binasa natin kanina sa Genesis 13:5-13. Yung pong binasa natin kanina, kalahati lang yung halos. Ito po yung mga susunod. So yun nga po, sabi ni Abram, kung sa kaliwa ka, kanan ako. Kung kanan ka, kaliwa ako.
mapapansin po natin doon, even though si Abram, yung elder, siya yung tiyuhin kasi pamangkin niya lang naman si Lot. Pero hindi ba winade niya yung kanyang kanyang karapatan bilang matanda? Ako nakakatanda dito Kaya kailangan yung unang pipili ako. Yung after kong pumili na isang bagay, bahala na kayo afterwards. Pero dito po hindi. Isang magandang ugaling pinakita, isang ugali o attitude na pinakita ni Abram, willing siyang mag-give way. Willing siyang mag-give way. Okay? So, he waived his right to seniority. Kaya inuna niya ngayon si Brother Lot. At ito na nga, anong nangyari after that? At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain sa Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kasi kinikwento pa lang ni Moses ito, sinusulat niya Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abram. So, katulad sa atin ngayon, kung papipiliin ba tayo, meron nga pala tayong mga prutas dito. Pili na kayo. Kadalasan yung huling kukuha ng prutas, yung pinagpilian na, di ba, may iwan. Sino kukuha ng medyo bulok? Right? Sa lahat ng bagay, yung pinakahuling makakakuha, yung mga huli sa pila, kadalasan niya yung mga pinagpilian na Di ba? Kaya itong which is normal yon. So si Lot, ganun ang kanyang ginawa. Siyempre, since akong pinauna mang mamili, pipiliin ko kung ano yung pinakamainam sa lahat. For me. At yung nga po, nadako ang kanyang paningin doon sa Jordan Valley. At ang sabi po dyan, it was like the garden of the Lord. What is the garden of the Lord? That is Eden. Sa mata ni Lot, yung lugar na yun sa kapatagan, para siyang paraiso. Sino ang hindi pipili ng ganong klase ng lugar? Kapag ipinili natin ang school ang mga bata kung may pera rin lang, ipipili natin saan? Sa mga gandang eskwelahan, di ba? Kung bibili tayo ng damit, kung may pera rin lang, bakit tayo bibili ng Bibili tayo ng maganda, mga magagarang damit. Yun ang tendency natin. Pipiliin talaga natin kung ano yung pinakamaganda sa ating paningin. Ganon din naman sa mga relationships. Nagsisimula naman talaga yan sa mata Di ba? Sa mata nakikita. Ayos to nabibighani. Kaso, pinalahanan ka ng kaibigan mo, ano niyan, kilala sa school yan, mang-iiwan yan, baka ikaw naman ang susunod sa pila, ma-heartbroken ka na naman dyan. Wala akong pakialam. Basta maganda siya, tapos. Di ba ang tao, minsan ganon? Yung mata lang, yung nakikita lang talaga ang iniintindi. Bahala na afterwards. Ang mahalaga, makuha ko muna siya. Pagtapos noon, okay, fine. Madalas ang tao ganun, hindi iniisip yung after. Halimbawa, pagbili ng kotse. Bakit sa maraming choices ko noong araw bago bumili ng sasakyan, bakit yung Kia Rio ang aking pinili? Isa sa pinakamurang sasakyan here. Why? Kasi magagara yung mga coaching yun, pero yung after sales, iniisip ko rin. Magagastos yung mga yan. Ang lakas sa gasolina. Tutulo ang luha mo kapag nagasgasan. Ang pyesa, mahal. Iniisip din po yung after sales. Bukod sa siyempre, yung budget ko hanggang Kia lang talaga. But it's okay. Hanggang ngayon, tumatakbo at puro kaluluwa ang sakay. Nung coaching yan, every Friday. Matindi po ang ministry ng mga sasakyan, ng mga nasa transport. Kaya nga po lagi natin sinasabi mula nung araw, kung meron lamang kaluluwa ang mga kotse ng mga nasa transport, ligtas yung mga yan. Makita mo, yung Kia ni Pastor Eric nasa langit, ligtas. Kasi walang kaluluwa Di ba? Walang kaluluwa. So, yung after that choice, iniisip din yun. Kasi marami kasi tao, hindi, kailangan mabili ko na siya ngayon. Wala pang sadalala. Basta ngayon gusto ko mabili. Pautang. Di ba? Totoo, hindi. Pag nakita mo, pag kumikining, tumataginting, kumikinang, yun kaagad, saka hindi lamang yun, ayoko mapag-iwanan or what. Nakakahiya sa aking mga kaibigan. So yun ang ginawa niya. Pinili niya yung lugar na yun kasi mukha raw halamanan ni Yahweh. So pinili niya. So sa practical point of view, yung pong choice ni Lot, excellent. Kung practical kang tao,
hanggang practical lang, excellent po ang pagpili niya sa lugar na yon. Excellent. Pero, hindi niya nga kasi nakita yung behind that. Disastrous spiritually. Excellent siyang tirahan kapag ikaw ay practical na tao, pero disaster kapag itinuloy mo yung pagpunta doon. Especially po, nasaan siya? Sa vicinity ng Sodoma at Gomorrah. Maraming tao kasi hindi na iniisip, hindi, pagdating ko doon, babaguhin ko ang lahat. Okay, ingat ka dyan kasi maraming crime dyan. Paglipat namin dyan, tapos ang lahat ng crime. Ingat ka dyan kasi maraming halang ang kaluluwa dyan. Paglipat namin dyan, yung halang na kaluluwa, idediretso namin. Maraming nagsimula sa ganun, di ba? Ingat ka dyan, sasama ka dyan. Alam mo naman na, babaguhin ko siya. Ano nangyayari kalaunan? Baliktad, di ba? Siya na bago. Yung taong dapat baguhin, hindi na bago. Siyang dapat na magbago sa mas tama. Siyang nahawa. So yung after the choice, tinitignan po yan. Matatanda na tayo rito, wala na ditong baby, even though may ilang baby rito. Mga matured na tao tayo, di ba? Kaya dapat po ganun natin pag-isip. Anyway, iba ang kaisipan ni Lot. Lot's decisions put him in dangerous proximity dun sa lugar na punong-puno ng kasalanan. Kung ikaw yung tipo ng taong talaga namang kumukulo ang dugo, hihimatayin kapag hindi nakapagsugal, tapos titira ka pa sa tabi ng Casino Filipino, of all the places, ikaw na sugarol, gusto mo na magbago, doon ka pa titira sa malapit sa casino, ano mangyayari sa'yo? Kung dati kang lalakero or babaero, doon ka pa titira, doon sa lugar na yun, kung saan nandun isang hilera, lahat ng mga nagbebenta, ng mga panandali ang aliw. What will happen to you? What will happen to you? So, dangerous proximity. Yung pong mga sources ng kasalanan, hindi po yan nilalapitan. Dapat po nilalayuan. Kung meron kang kaibigan, walang ginawang ikwento, kundi chismis, puros kabastusan, didikit ka pa ba dyan? Anong tendency nun? Anong tendency? Mahahawa ka ba? Kasi nakikinig ka rin eh. Sa simula pa naman, wag natin pag-usapan yan ha. O buhay na ng iba yan, o privacy. Pero later on, hindi mo na mamalayan na i-share mo na rin sa iba. O hindi naman sa paninismis to ha. I-share lang sa akin ni Sister Kwan. Itong sa ikukwento ko naman sa iyo or what. Napakadali po. Ang sabi nga po sa Bible, pag naglagay ka ng apoy sa iyong kandungan, hindi mo masusunog ang baro mo. Kapag tumabi ka sa bonfire, hindi ka talaga sa apoy mismo, pero nasa tabi ka ng bonfire, hindi mo mararamdaman yung init nun. Yun yung something na na-miss ni Lot. So, anong nangyari po? Namili na si Lot at yun ang pinili niya. Nanatili si Abram sa Kanaan. Samantala si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. These people are rebellious people. Alam naman po naman natin siguro kung ano yung Sodoma. I believe, nung mga bata pa tayo, na ikukwento na sa atin yan. Yung Sodoma at yung Gomorrah, they are city of sin cities. Walang ibang ginawa doon. The only business na meron sa mga lugar na yan is to commit sin against God. Kaya nga po sa Sodoma nanggaling yung salitang sodomy. Sa madaling sabi, yung pong sodomy, yun yung sexual na pambababoy sa kapwa. Naku, sinodomize yung bata. Binaboy sexually yung bata. Yun pong ibig sabihin ng sodomy. At tong lugar na ito, doon nanggaling yung pangalan, yung term na sodomy, sa Sodoma herself. Lagi pong naunang Sodoma kasi magkatabi lagi yan Sodoma at Gomorrah. Because they are both sinful. Pero parang lumalabas, yung Sodoma kasi ang pinaka, let's say, capital or mas malaking kaharian kaysa doon sa kabila. Napakahalaga ng tamang pagpili. Yung mga choices po natin, bantayan natin mga kapatid. Hindi ka lang pipili because of what you need now. Dapat pag pumili tayo,
Kakailanganin mo rin siya, kapakipakinabang pa rin siya bukas at sa mga susunod na mga panahon. Hindi lamang yon, pag pumili tayo ng something, make sure walang masasaktan. Walang mananakawan. Walang malulungkot. Walang matutulog. So yung choice po na ginagawa natin, hindi lamang po tayo apektado ng mga choices na yan. Even all those people around us, yung mga puso ng mga taong nasa paligid natin, hindi lamang sa pamamahay, sa kapitbahay, hanggang sa opisina, dawit lahat yan sa ating mga workplaces. So again, huwag tayong gagaya kay Lot. Hindi ko mo napakagandang tignan, maginhawa, green pasture daw, hindi nawawala ng ulan, walang El Nino. Walang El Nino. Wala ring La Nina. Perfect place. Agaran, wala ka nang ibang isipin kundi pumunta doon. We must consider many things first before making any choice in our lives na magkakaroon ng epekto not only today but tomorrow and the rest of our lives. Dapat sa mga choices natin walang buhay na masisira. Dapat sa mga choices natin walang batas na masasagasaan. Batas ng Diyos, batas ng tao, dapat hindi masasagasaan ang anumang choices na ginagawa natin today. Ano example natin kapag nagkaroon tayo ng maling choice kahapon? Di ba? Magulo ang buhay, di ba? Especially kung relationship ang pag-uusapan natin. Kung maalala ninyo sa mga nakarang mensahe, pinag-usapan natin yan. Fix our relationships. Ayusin, ilagay sa tama ang relasyon natin sa kapwa natin tao. Hindi ko na isa-isahin. Alam naman ninyo kung ano-anong klase ng relationships ang pinag-uusapan natin dito. I'm telling you, kapag nagkamali tayo ng pagpili ng klase ng relationship, ngayon, habang buhay nating paghihirapan yan. Lahat ng aspeto ng buhay natin, pera, apektado. Damdamin, apektado. Emosyon, apektado. Ang mga bata na walang kamalay-malay, apektado. Yung mga matatanda, hinihili na sa hukay, puro sama pa ng loob because of those choices na ating ginagawa. That is unfair. That is unfair sa mga taong ang buhay nasa tama. Because of some people na nasa kalikuan ng kanilang pamumuhay, yung mga inosente, yung mga gumagawa ng tama, apektado lahat. Naalala ko tuloy yung mga pinag-aralan natin dati. Halimbawa sa mga sugarol, sa mga may bisyo, doon na tayo sa may bisyo. Me myself, marami kong mga kamag-anakan, of course karamihan lalaki. Mga nangamatay, una, batang-bata pa. Hindi lang yan, bago mamatay, pinahirapan pa yung mga nag-aalaga sa kanila. Imbis na yung mga bata nag-aaral, nag-aalaga. Doon sa mga sinira ang katawan, nang dahil sa mga bisyo. Hindi ba unfair yun sa bata? Dapat yung bata, namumuhay bilang bata. Dapat nag-aaral siya. Dapat masaya siya sa mga kaibigan niya, right? Minding his own innocent business. Ano nangyari sa kanya? Ay, pasensya na muna ha. Una, wala tayong pamperang pang-aral mo. Bakit naman po? Excited pa naman ako pumasok na ngayon. In few days po, pasok ka na. After nitong long weekend, pasok ka na. Kasi pambibili natin ang gamot. Para dun sa masa buhay, naghihirap ngayon, naghihingalo. Bakit? Sinira niya ang kanyang buhay because of bisyo. Unfair. Ako po ang tawag sa mga ganong klaseng tao, mga selfish. Hindi lang iniisip yung future ng mga taong nakapaligid sa kanila. Di sana kung nagka-cancer niya, out of nothing, nataon lamang talagang tumalon yung cancer sa kanya mula sa lolo niya or what, okay lang naman sana yun eh. Pero kung bakit siya nagkaroon ng ganong klaseng sakit, dahil pinili niya na gumawa ng mga bisyong alam naman niya ikasisira niya, ginawa niya pa rin. Selfish na kalase ng mga tao. So I'm telling you, kung huhukayin pa po natin itong about choices, yung mali at tamang pagpili, I'm telling you, hanggang kaibuturan ng ating puso aabot yan. Hanggang kaluluwa po, umaabot ang mga yan.
So yun po ngayon ang ginawa ni Lot. Napakaganda ng buhay nila, di ba? Imagine ninyo, kasama si Abram. Si Lot, sa dinabi namin ng mga kamag-anakan ni Abram, si Lot, kasama niya. Saan man magpunta si Abram, kasama ni Lot. Yung mga pagpapala ng Diyos kay Lot, naaambunan siya always. Napansin niyo yung taong malapit kay Abram, katulad ni Lot, pati yung business niya, napakalago. Ang dami rin niyang alagang hayop. Masagana rin si Lot. Why? Nakadikit siya dun sa taong matuwid. Sinabi sa Biblia, sabi ni Pablo, mag-ingat daw tayo. Okay? Evil company corrupts good habit. Si Abram hindi siya evil. He's a very good, righteous person na pwede mong tabihan. Kasi sigurado, no? Nasa klase ng pamumuhay, pagkilala ni Abraham sa kanyang Diyos, madadamay si Lot. I believe, kapag nag-pray si Abraham, bakit hindi sila kasama? Kapag may sinabi si Abraham mula sa Diyos, bakit hindi nila maririnig? Masagana na ang buhay ni Lot. Bakit kasi pinasok pa niya itong bagay na ito? Out of greed? Of course, kanina narinig kasi natin, di ba? Kailangan talaga, out of necessity, kailangan maghiwalay. Pero then again, bakit nang papili siya, dumang pinili niya? Kasi, yung kanyang paniniwala na siya'y lalago ang kanyang kabuhayan, this time around, kinakailangan niyang humiwalay kay Abram. Ito ngayon lugar na for him, magpapalago pa lalo ng kanyang kayamanan. Yung lugar na yun na malapit, nasa vicinity, close proximity ng Sodoma at Gomora. Napakahalaga ng tamang pagpili. Hindi ko na po yan ma-overemphasize pa. Napakahalaga ng tamang choices in life. Okay? Ngayon, isang araw, ito na, umalis na si Lot. Marami nga po palang mga nangyari dito ha. Nagpo-focus lamang tayo kay Lot. Abram, konti, pero majority kay Lot. Kasi po, in between po, maraming nangyari dyan. May mga digmaan, iniligtas ni Abram yung mga kaharian ng Sodoma at Gomora at ng mga malilit na town doon para mapalaya yung mga... At kasama po si Lot na kasi nakatira na siya by that time sa Sodoma. Kaya nung yung Sodoma po na under threat ng mga foreign invaders, si Abraham po ang ginamit ng Panginoon, napalaya lahat yun kasama yung Sodoma at Gomora. Nakita ninyo yun? Nagpakita na ang Diyos ng kapangyarihan through Abraham. Okay? Pero then again, medyo lumaktaw tayo ng konti para mas mag-focus tayo kay Lot at ang kanyang mga choices. So isang araw po, dinalaw ng Panginoon si Abraham. Genesis 18, 20 and 21. Kaya sinabi ni Yahweh, kasi nag-uusap na sila tinanggap niya yung tatlo po yung anghel, right, na dumalaw kay Abraham by this time. It seems yung dalawa po angels. Pero yung isa, yung mismo si Yahweh. Ang tawag po nun, theophany. Ibig sabihin ng theophany, kapag ang Diyos nagpakita in a bodily form sa isang tao. Kaya kung babasahin po ninyo, makikita ninyo na pag kinausap ni Abraham, yung isa dun sa tatlo, ganun lang, papatira pa siya. Kinakausap siya, yun ang nagsasalita. Kasi meron specific na magiging ministry, trabaho mamaya, yung dalawang kasama ni Yahweh. So yun po yung tatlong angels. Tatlong tao na nakita ni Abraham dumalaw sa kanya. Si Yahweh at yung dalawang anghel na mamaya po malalaman natin ano yung reason bakit sila kasama ni Yahweh. So sabi, nag-usap sila. Dumating ngayon humantong sa ganitong klase ng usapan. Ang sabi ngayon ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora at napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya't bababa ako doon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Meron pong visitation na nangyayari. Nung araw, nagkakaroon kami ng ng surprise visitation sa mga kapatiran. Siyempre, pag yung panahong ready sila, or hindi naman kami intruder ng mga klase ng kapatiran. Noon kasi may ganun. Kaya minsan, ibang mga kapatiran, especially mga bago, nagugulat sila biglang may tatalsik na lang na parang bulala ako ng maliit sa likod na ganun. Noong araw po, nagawa namin yung surprise visitation.
Minsan sa kwarto. Ayan. Minsan, makita mo pag nasa kwarto, naku, puro rock bands yung mga nakadikit sa pader. No? Black Sabbath. No? Yung mga heavy rock na alam mo naman na anarchy, yung mga kinakanta, yung mga lyrics ng kanta. Hindi man para sa peace, kundi rebellion. Anyway, nakita namin yun, it's up to them kung anong dapat lang gawin. Ngayon po, ganun din kasi nangyari dito. Meron biglang visitation ang Diyos. This is not announced. Basta't narinig ng Panginoon ng paulit-ulit yung kasalanan ginagawa ng mga taong ito. So, dumating na yung time, yung araw, I will give them a visit. Ngayon kasi ang kinatatakutan ng mga tao, yung visitation ni kamatayan eh. Yun lang naman ang kinatatakutan ng tao, di ba? May kawit, nakahood na black, tapos kalansa yung muka. Yun lang ang kinatatakutan ng tao ngayon, kamatayan. What about the Creator? What about God? What about the Lord Jesus Christ? What about the angels? Naisip din ba natin na, oo nga no, anytime kaya akong dalawin ng mga anghel o ng Panginoon, katanggap-tanggap ba itong mga kinalalagyan ko ngayon? Baka naman yung ginagawa ko, by that time, nakakahiya naman ng todo. Naku, pag dumating yung mga yan, paano matatanggal yung amoy sa kwarto ko? Dalawang lata na inaubos, andun pa rin talaga siya, naninikit sa sa pader yung amoy. Di ba nangyayari niya sa mga kotse? Bigla-bigla na lang, biglaan, hindi mo ina-expect, kala mo magbababa ka lang, o yan, sige, diyan ka na. Biglang yung palang pastor o yung isang elder, makikisakay. Naku talaga, teka lang po! Tapos tanggal lahat yung laman ng ashtray. Sa opisina, ganun din, di ba? Bigla-bigla may dumarating na HR galing sa labas, external, mag-check ngayon. Hindi magkandara pa ngayon yung mga nando sa opisina. What about this? Paano kung biglang nagkaroon ng visitation ang Diyos sa buhay natin? Just be ready to face whatever. Kasi hindi natin pwedeng bula-bulahin ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos po hindi nabobola. Sabi nga ng Panginoon, gaano man kabulaklak yung lumalabas sa bibig mo, puro papuri, puro pasasalamat, hallelujah ka ng hallelujah. Ang tinitignan ko yung puso mo, hindi yung lumalabas sa yung labi. Ganun po ang Diyos. Paano kung bumisita ngayon ng Panginoon sa puso ng bawat isa? Paano kung nagkaroon tayo ngayon ng heart check-up from God? Sino talaga nakaluklok sa mga pusong yan? Nag-visitation din ng Panginoon, brain check-up naman. Sino talaga, ano ang laman ng puso ninyo ngayon? O utak nating lahat ngayon, pag sinilip ng Panginoon, yung bang niluluto sa labas? Yung bang trabaho natin mamaya? Ang tagal namang magsalita itong oras na, hindi pa tapos. So, paano? Kung sa atin mismo magkaroon ng visitation ang Diyos. Hindi lamang yun, paano kung binisita ng Diyos ang buhay natin? With pride ba, may iharap natin, Panginoon, maraming salamat sa inyong pagbisita. Ito po ang aking pamilya. Ito po ang aking asawa. Ito po ang aking mga anak. With dignity, may harap ba natin sila sa Panginoon? Kapag siya'y minsan, kung loloobin niya, bumisita sa ating mga buhay. So think about that. Anytime, it can happen to us. Pero mamaya malalaman natin, ano ba talaga yung reason? Anyway, ito na pala. No? Nakita niya, narinig niya ang lahat ng mga ginagawang kasamaan ng Sodom at Gomorrah at pupunta na siya sa lugar na iyon. Ngayon yung pong dalawa sa mga anghel, lumakad na sila. Kasi gabi yun eh. Tumuloy sila, yung tatlo po, tumuloy sa bahay ni Abram, kinausap si Sarah. Alam natin nangyari doon, nakakatawang nangyari between God and Sarah sa pag-uusap nila. Tapos nung gabi, bago magbukal liwayway, umalis na ngayon dalawang anghel. Naiwan si Yahweh doon, no, sa piling. Pero nung papalis na yung mga angels, ito ngayon ang ginawa ni Abram. Kasi meron siyang someone doon eh. Meron alam ni Abram, hala, galit ng galit ang Panginoon sa Sodom at Gomorrah. Hala, yung pamangkin ko nandoon. Alam na ni Abram anong mangyayari. There will be judgment. Pagdating ng Diyos diyon, they will be judged. And there and then, they will be destroyed. So, ang ginawa ni Abram ngayon, medyo sinabayan niya yung naglalakad. Nagtanong siya ngayon. Nag-uusap siya, teka lang po, kunyari po, merong 50 righteous sa Sodoma. Gugunawin niyo pa po ba? Di ba sabi ng mga angels,
Para sa 50, hindi namin gugunawin. Hanggang sa sunod-sunod yun, ang haba ng mga ginawa nilang pag-uusap doon, hanggang sa ito, panghuli. Alang-alang sa 10. Genesis 18:32 hanggang 33. So ito ngayon, hiyang-hiya na si Abraham talaga, pero mahalaga ito eh. Nakakahiya, pero hindi ko sasabihin, hindi ko itatanong. Sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham. Ito na kasi nangako ng Panginoon sa kanya, na si Sarah manganganak next year. Right? Yan na yun. Kaya kanina Abram ang tawag niya. Ngayon, since ay naging father of many nations in the future, Abraham na ngayon ang tawag niya. So, sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham. Ito na po lamang itatanong ko. Paano po kung 10 na lang ang mabubuting tao roon? Sabi, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 10 iyon. Ang sagot ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na si Yahweh at umuwi naman si Abraham. Umalis si Yahweh, but then again, pagdating doon, 2 lang naman ang nakarating. Anyway, walang sinabi ang Biblia, bigla siyang pumanik sa langit again or what. Kung nanahimik ang Biblia sa isang issue, manahimik din tayo. Kundi, nag-a-assume lamang tayo nangyari or haka-haka lamang. So then, yun po, alang-alang sa 10, sa isang city, let's say, mga thousands and thousands ang nakatira, alang-alang daw sa 10, hindi nagugunawin ng Panginoon yung lugar na iyon. Pero, we know kung ilan lamang ang pamilya ni Lot. Right? Ilan lamang sila? 5. Ay, sa bagay, yung mga lalaki kasi fiancé pa lang, hindi pa asawa. Pero meron siyang asamang babae, sa akin 2 lang babaeng anak. So, 4 lang talaga sila. Okay? Kung sakali, maybe madawit pa yung 2 fiancé ng mga anak niyang babae. So, imagine that. Ngayon, maraming nasasabi na, of course, maganda yung ginawa ni Abraham. Dito natin makikita yung concern ng tao sa kapwa-tao. Kung alam mong mapapahamak siya, you will do something about it. Bago pa mangyari, meron kasing tinatawag na accident waiting to happen. Halimbawa, alam mo nang gumuguho yung mga lupa sa Baguio ngayon ka pa ba nang pupunta doon? Right? Marami pa naman ganyan. Bumabaha. Ba't kayo? Hindi, kasi gusto na namin makapunta doon. Hindi pa namin nakikita yon. Pagpunta doon, ayan, lumubog sa baha. Yung sasakyan. Walang nangyari. Iba naman, alam na nga gumuguho yung mga highway, yung mga bato, humaharang. Tutuloy pa rin. Ano gagawin ng concern? Huwag na kayong tumuloy. Kasi may concern siya doon sa mga tao niya, ayaw mapahamak. So si Abraham, meron siyang ganong klase ng puso sa kanyang pamangkin at mga anak nito at asawa. So, kailangan po ganun din tayo. Kung tayo, using the discernment from God, napagtanto natin kapag itinuloy nitong taong to, ng kapatid na ito yung gagawin niya, mapapahamak siya, we must do everything in our God-given power and responsibility na pagsabihan yung kapatid na yon. Huwag nating kakampihan. Huwag nating kakampihan. Hindi kasi kaibigan ko kasi yun. Pag humindi kasi ako sa gusto na, gagagalit siya eh. So since mahal mo siya, hayaan mo siya mapahamak later on? Is that it? Ang tunay na kaibigan, kaya niya i-review yung kaibigan niya. O nga pala, magkakasakit ako sa mga susunod na Fridays hindi muna ako makakadalo ngayon. Right? Kasi in advance minsan yung sakit eh. Next week pa lang, alam mo na, magkakasakit siya eh. No? Pasensya mo pala, magkakasakit ako for 2 Fridays, kaya wala po ako ng 2 Fridays. Ngayon, alam mo naman kalokohan yun, right? Who can do that? Alam natin, hindi totoo yun eh. We must do something about it. Ay kapatid, nagdadahilan ka na naman ha. Alalahanin mo, marami ka pang hinuhulugan. Marami ka pang hinuhulugan. O bakit? Ano naman ang kinalaman ng Diyos doon? Ang Diyos ang nagbibigay ng financial provision sa atin. Huwag po natin kalilimutan yun. Huwag natin kalilimutan yun. Kaya po tayo may sinasahod every month. Dahil sa Diyos. Bakit tayo meron employer? Dahil sa Diyos. Everything is because of God. Tapos siya pa yung susuwagin natin, siya yung kalilimutan natin, siya yung tatalikuran natin for some things na hindi naman tama, or pawang kasinungalingan, or mga bagay na pawang hindi naman makakapagbigay ng glory sa ating Lord. Always remember that. Malapit na naman ang katapusan, malapit na naman po tayo sumahod. That is because of God. No one can mock God, sabi sa Biblia. Hindi po natin mabibiro o maloloko-loko ang Diyos.
Ang sabi din po doon sa Hebrews, anuman daw ang ating itinanim, yun ang ating aanihin. So, tignan po ninyo ngayon, tignan natin ngayon yung ating financial na kalagayan. Because maaari, kaya tayo nagkakandahirap financially ngayon, it's not really about the world. But because of the kind of relationship, pagtrato na ginagawa natin sa Diyos. Sabi nga nila, magtampo ka na sa tao, huwag lang sa bigas. Napakababa nun. No? May mas mataas sa bigas. And that is God. Magtampo na tayo sa bigas, huwag lang sa Diyos. Kasi siya ang nagbibigay ng bigas sa ating hapag-kainan. So reminder po ulit, do not forget about God. Tuwing tayo tumatanggap ng financial, diba, sa ating mga kamay. It is God na nag-will for us. Magkaroon ng talino para magtrabaho, kakanyanan para magtrabaho, at magkaroon ng employer. Di ba nag-iingat nga tayo eh? Nag-iingat tayo. Halimbawa, ako kasi kamay talagang gamit ko sa trabaho. I don't know kung napansin ninyo. Well, kaliwa siguro pwede kong gamitin ng ganun-ganun na lang. Pero yung kanan hindi pwede eh. Kasi ito yung ginagamit ko sa trabaho ko. Right? Kasi nung na lamang isang araw, bigla ako mapatungkod ng mali. Hindi ko sinasabing ang Diyos mapaghigante. Ang sinasabi ko po, meron talagang equals ang lahat. Ito ay given na. It's like ang batawag dito, yung the law of physics. Kapag meron kang binato pataas, babagsak yun. Kung nasa itaas ka, meron kang inihulog, babagsak yun, mawawasak. Ganun din po sa atin. Huwag nating i-dare ang Diyos sa mga bagay na ito. Again, remember, kung gusto po natin tumanggap ng sahod at the end of the month, be fair, be good with our God. Nanggaling po sa Kanya lahat ng mga bagay na yan. So, alang-alang sa 10, hindi raw. Pero after that, di ba, nagtuloy naman sila. Nagtuloy naman sila kasi, paano mangyayari yun? Tumuloy pa rin. Di ba, tinatanong ngayon ni Abraham, paalis na yung 2 angels, pupunta doon sa lugar na yun para wasakin sila. Andun nga yung reason kung bakit sila nagkaroon ng klase ng pag-uusap. Anyway, tingnan po natin, ang Diyos po ba tumupad doon or hindi? Ngayon, ito po yung naging kalagayan na ni Lot. Pamumuhay sa gitna ng kamunduhan. Nang gabing dumating sa Sodoma ang 2 anghel, naggabi na. So it seems, inabot na isang araw ulit. Dumating sila, yung 2 anghel, at you know what? Mismong sulot, nakaupo sa pintuan ng lungsod. Kasi pa mga cities nung araw, merong wall. May mga walls. Kasi yun yung hangganan ng city, tapos may mga nagbabantay dun sa mga gates. Against, siyempre, sa mga kalaban, and of course, para rin sa mga business purposes. Ito ngayon si Lot, nakaupo doon. Pagkakita sa kanila, tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatira pa siya si Lot sa harapan ng mga anghel. Sabi niya, mga Ginoo, inaanyanyahan ko po kayo sa amin. Napaka, hospitable talaga ng taong ito. Doon na kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magpatuloy sa paglalakbay. Ganon kasi talaga yung mga panahon na yun. Ganon sila pagdating sa mga strangers, sa mga dayuhan. Ngayon, siyempre, hindi na pa pwede yung ganon. Pero noong araw, ganon sila. Pag may mga manlalakbay, inom muna kayo, hugas ng paa, pahinga, then saka na po kayo magpatuloy. Ganon talaga. At yun yung ginawa ni Brother Lot. So, sabi po dito, sumagot sila yung mga angels. Wag na. Dito lang kami sa lansangan, magpapalipas ng gabi. Siyempre, hindi naman sila yung tipong nagpapakyut pa or what. No, kasi seryoso kung bakit sila naroon. Seryoso po sila. And then, ngunit pinilit ni Lot ang mga ito. Kaya sumama na rin sila sa kanya. Hindi lamang yon. Nagluto si Lot ng tinapay na walang pampaalsa. Naghanda ng masarap na hapunan at kumain sila. Yes, angels can eat food. Si Jesus Christ na mag-resurrect siya, kumain ba siya? Yes. Hindi ba, I think 40 days pa ang Lord, di namatay ang Panginoon. After 3 days, muli siyang bumangon, right? Nakasama niya na naman mga apostol. Nang huli ng isda sila Peter, nandun ang Panginoon sa dalampasigan. Nung wala silang mahuli sa kaliwa, sabi ng Panginoon, dito ka sa kabila, ang dami lang nahuli. Hindi lamang yon. Ang magandang kwento doon, habang papunta sa Pampang, sa Pedro, ang Panginoon, nagluluto siya ng agahan.
Di ba? Tinapay sa kami isda ang Lord. So ang Lord po marunong magluto. Kayang mabuhay mag-isa. Opo, si Jesus Christ. Ang ating Master and Savior, He knows how to cook. So dapat po tayong lahat marunong magluto. Hindi po kung may trabaho, hindi na magagampanan. Hindi dapat gampanan sa tahanan. Kasi maraming nagtatrabaho, kaya pa rin magluto. Hindi pa lamang para sa kanya, kundi sa kanyang kasama sa bahay. Walang dahilan. Hindi ko po sinasabing ang mga babae dapat kayo lang marunong magluto. Kasi kita ko naman mga lalaki dito, tutusin kayo mga cooks. Pero hindi lahat ng lalaki syempre. Dapat po lahat tayo marunong magluto para meron tayong ihahain. Kung sakali mang dumating ang Lord, ano papakain mo sa Lord yung mga angels? Ang Lord, ang point ko po, ito na naman ang Panginoon. Balik sa dati, nagke-care sa kanyang mga minamahal. Diba? Bakit po inungkat to? Kasi ang Lord mismo namuhay siya for 40 days. He does many things. He breaks bread with those people. Ang mga angels pa pinag-usapan natin ganun din. Diba? Pwede. Nagagawa po nilang mga bagay na ito. So, nagluto, sila'y ano raw? Nagsalo. So, napakaganda. Napakaganda po ng ugali ni Brother Lot, even though nakatira siya sa isa sa pinakamasamang lungsod sa area na yon. Dala pa rin ni Lot yung ganung klase ng pagiging mabuting kapit-bahay. Ngayon pa man, ang isa pa po dito mga kapatid, ano ginagawa ni Lot sa gate? For your information, si Lot po, matagal na kasi silang nakatira by that time sa Sodoma. Fully assimilated na sila sa Sodoma. Para ikaw maging judge, maging isa sa mga judges sa isang lugar, kinakailangan siyempre matagal ka na doon at kinikilala ka na ng mga tao. By that time po si Lot, isa na siya sa mga judges ng Israel, ng Sodoma. Opo, meron na siyang posisyon. Imagine that. Sa mismong pinaka-evil place na pinuntahan ni Lot, talagang naka-assimilate na sila. Kaisa na sila ng mga Sodoma. Pero wala pong sinabi sa Biblia na as in 100% naging Sodomite na itong pamilyang ito. Wala po. Kasi meron pa rin ganun. Meron pa rin sliver of faith. Siyempre, lalong-lalo na kay Lot. Bilang lalaki, bilang spiritual father ng kanyang pamilya, hindi po nawala kay Lot yun. But ganyan pa man, we know, kapag nagtagal ka sa isang lugar, sa isang company, sa isang grupo ng tao na walang ginawa kundi mga pagkakamali, mga kasalanan, hindi ba malaki ang tsansa mahawa ka rin? Kaya nga, again, sinabi sa Biblia, evil company corrupts good habit or good behavior. Kaya mag-iingat po tayo kung kinikinig tayo sumasama. Okay? Hindi ko, halika punta ka doon, masaya doon. Okay, masaya. Anong klaseng saya naman yung pinag-uusapan natin dyan? Tinatanong yung kung bakit masaya. Kasi yun ang pang-hook ng kalaban eh. Sige, isama mo, masaya doon. Diba? Ang tao pa naman yun ang habol. Sinong taong hindi habol kasayahan? Punta ka doon, masaya doon. Sama naman. Pagdating doon, ayan na. Reto. Nako. Hindi lamang yun, yung masayang pinuntahan, may alak. Ni-raid, kasama siya ngayon. O asa ng saya doon? Nasa ng saya? Nakita niyo yun? Pag sinabing masaya doon, saba ka agad. Nasaan to? Ito, nasaan to? Yung gray matter sa loob ng skull. Nasaan siya? Ulitin ko po, matatanda na tayo rito ngayon. Tayo po may mga pinag-aralan, nagtatrabaho na. Always use this. Be rational. Be rational sa ating mga tinatangkilik or mga pinagbibigyan. So, dumako po tayo sa next scene. Ito na nga po, na-invite niya sa kanyang bahay ang mga angels, kumain sila, at ito ang susunod na kabanata. Kompromiso sa gitna ng matinding suliranin. Genesis 19:4-8. So magpapahinga na sila. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga-Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata, matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila. Nakita niyo yung boldness ng mga taong ito? Ganun, wala man lang pasintabi ba? Oy, pakilala mo naman dyan. No, kasi,
Gusto lang namin kumustahin. Hindi, diretsahan. Nakita niyo yung mga taong masasama, diretsahan na kung gumawa ng masama. Wala nang pasintabi. Ilabas mo sila, isosodomize namin sila. Hindi lamang po mga kabataan katulad natin ang pinag-uusapan dito. Mga lalaking matatanda at mga lalaking mga bata. Pati mga bata, magtataka ba tayo? Pag nanood ba kayo ng TV, wala kayong makikitang ganyan? Mga kaliliit pa lang. Sodomite na. LGBT. Ano ba ginagawa nila? Kaliliit na gano'n, no? Napanood namin yan. Maaaring napanood din ninyo, 2 bata. Bakit sila lumaking gano'n? Una, yung mismong mga mahal sa buhay, tinatangkilik, maliit pa lang. Si Sunny naging Sonya. Si Badong naging Bading. Pinagtatawanan pa. Ipinagmamalaki, tingnan mo yung anak kong lalaki, ganda-ganda. O diba, ang duster, puro bulaklak. Ganun po yung mundo natin ngayon. Sodoma and Gomorrah is here, alive, now. Now. Sa buhay natin. It is not only a small place doon sa Israel. It is around the world. Kung meron kayong mga anak na kinakitaan nyo na pagiging effeminate, sawayin. Sawayin, hindi po yung, ay sige, mag-Barbie ka pa. No? After manunod pa tayong sine mamaya, sige. Kalalaking tao ng bata, nakita niyo yung baluktot na kaisipan? Tama po yung sinabi sa Biblia, sa mga taong marurumi, lahat ng bagay ay marumi. Yung mga taong marurumi ang isip, lahat ng nasa paligid niya madumi para sa kanya at dinudumihan pa niya. That is the world we are living now. Yun yung mismong lugar na tinirahan nila Lot by that time, thousands of years ago. Meron ba talagang pinagbago? Wala. Mas masahol pa po ngayon. Why? Ang dami-dami ng born again. Mega churches. Thousands and thousands sa mga churches. Mismong sa simbahan nila, merong ganyan. Napasok na rin po ng Sodoma ang church. May mga relihiyon, halatang halata, yung mga spiritual leader nila, pare-pareho mga ganun. Kailan lamang, di ba, naging usap-usapan na hinahalay yung mga lalaking mga kasama sa simbahan. Yung lalaking spiritual leader, hinahalay yung mga batang nagsisilbi sa kanilang church. This is the world now. This is the world now. So, ano sinabi? Kasi napipilit na silang pumasok eh. Ang ginawa ni Lot ganito. May mahusay na ginawa ni Lot dito. Sabi niya, lumabas si Lot at isinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, huwag mga kaibigan. Napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ganito lang po. Meron po akong 2 anak na dalaga. Sila na lang ang ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila, sa aking 2 anak na dalaga, ang lahat ng gusto ninyo. Imagine that. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan. What? Naalala ko po noon, nung pinag-aaralan to, nagtatalo-talo kung tama o mali yung ginawa ni Lot by that time. Meron nagsasabi, yun ang kinakailangan by that time, so pwede siguro, kasi mas mahalaga na may mga angels kaysa mga anak niya. May mga nagsasabing ganon. Iba naman, medyo gitna. Palagi ko mali siyang tama, sabay. But you know what, ang sagot natin dito, this is wrong. Immoral. Sarili mong anak, ipaparape mo para lang mailigtas mo yung iba. This is wrong. Hindi po lahat ng binabasa natin sa Biblia gagayahin natin. This is wrong. Kasi po magugulat kayo minsan, may mga Kristiyano, iba ang pananaw dito. Kung gano'n na talagang sitwasyon, makiano tayo ng konti. Makikompromiso tayo ng konti. Well, this is not konting kompromiso. Sariling anak mong dalaga, ibabata mo. Diba sa mga ganung klase ng mga tao na parang asal hayop? Ito ang bunga kapag ang ating pananampalataya ikinompromiso natin. Even yung ating judgment mali.
This is wrong judgment. Maling-maling ano to. Di ba sabi nga nila, may mga tao, yung problema, sinosolve nila sa pamagitan ng isa na namang problema. That is not wise. That is foolishness. Yung ginagawa ni Lot, ganun po ito. Yung kinalalagay nilang matinding problema, ang isinasagot niya, problema na naman. Look at that. Pasalamat tayo sa presence ng mga angels. Hindi natuloy kasi po, mga panahon na yun, hindi pwedeng ang mga bata sumusuway, especially ang mga babae, hindi pwedeng sumusuway sa mga lalaki. Pag sinabi ni tatay, magpa-rape kayo, magpapa-rape sila. Bakit? Sinabi ni tatay. At yun ngayon ito. Lalo na, nandun sila sa Sodoma, na anything goes. Wala ditong moral law. Deprived 100% ng morality ang Sodoma. Walang moralidad na pinag-uusapan dito, mga kapatid. Pawang evil. Evil lamang ang pwede lang gawin, pwede lang isipin, pwede lang ikilos. Yun ang kalagayan by that time. At nahawa si Lot. Mga kapatid, iba ang kahinatnan natin kapag tayo sumausaw sa kasamaan. Mapakristyano ka o hindi, kapag tayo nakipagkompromiso sa isang bagay na mali, then we are part of that thing. Nasabi nga nila, mas mataas daw yung parusa sa mga tao na nagbuyo sa isang tao para hagasain yung babae. Paparusahan yung rapist, pero yung nagbuyo sa kanya para hagasain yung babae, mas mataas yung kanyang parusa. Kaya po yung pambubuyo, iwasan po natin yan. Kung pambubuyo sa paggawa ng kabanalan, okay lang. Sige brad, sige, mag-pray ka, sige. Sige, magpakahuli ka, kapatid. Okay lang yan eh. Pero sige nga, diba? Susuntok na yan. Yung parang yung nakita kong, sa TV pala yun. Madalas ko nakikita dito sa church yan, naririnig ko eh. Biglang nanood ako ng TV, isang makasindibutan na palabas sa YouTube. Dito pala kinuha to. Mga kapatid, yung pong pambubuyo, kung sa holiness wala akong problema. Pero kung sa ibang bagay, please, we are Christians here. Hindi lamang yun, nakatira tayo sa bahay mismo ng Diyos. Buti nga hindi pa tayo pinapalayas ng Lord dito, mga kapatid. Kasi bahay niya to. We must do things, holy things, for the Lord. Yung attitude natin, mga characters, mga ugali, kailangan nag-fit. Saan? Sa bahay ng Diyos. Kundi i-evict tayo ng Lord, and we don't want to be evicted sa mga pagpapala ng ating Panginoon. So mali. Yan ang problema ngayon. Kapag namuhay tayo sa isang lugar na punong-puno ng kasalanan, hindi natin namamalayan, we are already part of them. Nagsisimula sa ganito, sige na gawin na natin to kasi hindi ba wala namang masama? Yung kawawalang masama, isang araw yan, hindi mo alam, masama na pala talaga siya. Ikaw na ngayon nagsasabing, walang masama, sige gawin mo, wala namang masama. Tandaan po natin, binulag ni Satanas ang mga mata ng mga makasalanan. Bulag na bulag ang mga taong ito because of Satan, because of the demon. Kung tayo hahalo sa kanila, we are not Jesus Christ. Ang Lord Jesus Christ, pag humalo siya sa mga makasalanan, asahan ninyo yung mga makasalanan, banal in few days or on that day. Like Mary Magdalene, yung mga tax collectors. Kapag sumama sila kay Jesus Christ, mababaliktad ang lahat. Kung ganun tayo ka-powerful, walang problema, humalo tayo sa mga sinners. Pero then again, huwag nating tetestingin ng Diyos. Do not put the Lord your God sa isang test. Sige, pupunta ako sa lugar na yun, natalamak ang kasamaan. Pagpunta ko doon, sigurado ako, mababago ko silang lahat. Seek our hearts and our motives. Hindi lamang yun, number one. Yun ba ang kalooban ng Diyos? Diyos muna bago tayo. Hindi yung sisigi tayo ng sige, saka natin kakalad ka rin ng Diyos. Hindi po tama yun, mga kapatid. All initiatives must come from the Holy Spirit first. Isa-isa ugaling dapat nating iwasan. Sige tayo ng sige,
Kapag nakakaranas na tayo ng problema dun sa sinigihan natin, Lord, tulungan mo ako, baguhin ang puso nila, Panginoon. Saka natin kakalad ka rin ng kamay ng Diyos. Buti lang ang Panginoon, mabuti siya. Okay, sige, even though ganyan ka naman lagi mo akong kinakaladkad kapag nalalagay ka na sa langanin, tutulungan pa rin kita. And we will see that sa pinag-uusapan po natin sa ngayon. So, ganyan po ang nangyari. So, ang ginawa ngayon, di ba, yun na yung time na kumilos ng mga angels. They must escape. If you cannot change the people around you, go away from them. Hindi nagawa ni Lot na mabago yung Sodoma. Wala namang sinabi sa Biblia na Tito Abraham, doon po ako sa area nyo kasi maraming evil doon. Maybe through me, mabago po sila maging worshiper ng ating Lord. Wala namang sinabing ganun eh. Basta na nakita lang ni Lot, masagana, kikita siya lalo ang kanyang kabuhayan. That's it. Pero by that time, iba ang nangyari. At yung nga po yung pinag-uusapan natin sa ngayon. So kumilos na ngayon ang mga anghel kasi talagang wawasakin na ng mga evil people, ng mga Sodomites, yung lugar yung bahay ni Lot. So sila po ay nag-escape. Next. Mabilis ang pagdating ng justice. Kapag hustisya na talaga nagmumula sa Panginoon isang bagay, mabilis po yun. Genesis 19, 12, and 13. Sinabi ng dalawang panuhuin kay Lot, magmadali ka! Ito na talagang, ito yung tunay na necessity. Urgent talaga ito. Anything about salvation is urgent. Hindi pinagbubukas or what. Magmadali ka! Isama mo lahat ang iyong mga anak at iba pang mga kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito. Sapagkat gugunawin na namin kasama yung dalawang yun na binababoy, gustong babuhin ng mga Sodomites. Gugunawin na namin ang lungsod na ito. Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. Imagine, executioners pala yung dalawang kasama nila by that time. They were the angels of destruction. They will destroy. The only business they have on that place, kung bakit sila pumunta, to destroy this city. Pero nakita ninyo, di ba, yung kahabagan ng Diyos. Even though nagpakita ng ganong disgusting na kawalan ng moralidad si Lot nang i-offer niya kay mga anak, ito pa rin ang ginawa ng Lord. No, ito pa rin ang ginawa ng Lord kasi kailan lang nag-uusap sila ni Abraham. No? At nakita ng Panginoon, hindi man binanggit ni Abraham dun sa dalawa na ang pinatutungkulan niya na 10 ay yung kasama si Lot doon. But they know it. So ito ngayon, no? Bilis! Alis na tayo sa lugar ito. Ang paglayo po sa kasalanan, urgent. Kasi ang distraction na bunga ng kasalanan, urgent din, mabilisan. Okay? So yung nga ginawa niya, yung next sin po, kasi may mga fiancé na yung kanyang mga anak, 2 dalaga. May fiancé na sila. So ang ginawa ngayon ni Lot, Genesis 19:14. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Pero ano naging reaction ng mga lalaki? Ngunit akala nila nagbibiro lamang si Lot. Kapag tayo mga kapatid, yung ating reputation as Christian ay hindi 100%, hindi tayo seseryosohin ng mga unbelievers. If we are Christian and we are declaring now that we are Christians, meron po tayong reputasyon na iniingatan. Narating ito, bakit maging sulot? Siya na mismo nagsabi sa mapapangasawa ng kanyang mga anak, pero bakit akala nagbibiro lang siya? Hindi pinilulaan, pinagtawanan lang. Hindi kasi naging buo ang reputasyon ni Lot bilang worshiper of the one true God sa mata ng mga taong ito. Yung kanyang witnessing power, napakababa. Naging katawa-tawa sa mga tao. Tayo po ba, naranasan natin yun? Biglang pag umuwi sa Pilipinas, bakasyon ulit, uwi ka sa Pilipinas, gusto mong magbukas ng Bible study, magkaroon pag-aaral doon. Tapos, pinagtawanan ka lang ng mga kapatid mo o ng mga magulang mo. Number 1, syempre, hindi ka palaki, ang alam nila, ikaw pa rin yung dati eh.
Yun naman ang kadalasan eh. Ikaw mag-Bible study, dati ikaw yung tagapanguna dito sa Madjong. Kada uwi mo dito, di ba, Chivas Regal? Kada uwi mo, nagugulo yung buong lugar kasi puro inuman, nakatambak sa labas, lahat ng mga kumpare mo, mga kaibigan mo. Tapos, Bible study? Ngayon darating time, marirealize nila yun. Siyempre, mukhang totoo nga itong si Totoy, mukhang totoong born again Di ba? So alam nila na nag-sink in sa kanila na born again ka pala talaga. Pero you know what? Mas mahirap yun. You must maintain yung dignidad natin bilang Christians, yun i-maintain natin yun. Huwag na huwag tayong masisira sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kapatiran, sa ating mga kapatid, sa mga kaibigan. Pagtawag natin sisirain yun. Kasi alam natin kung paano silang babalik. O yan ba ang born again? Patol na naman sa mga pyramiding. Alam ng scam Patol na naman. O yan ba yung mga born again? Pinakitaan lang ng bundle na pera, sali ka agad. O yan ba yung mga born again? Pinakitaan lang ng ginto, sumali ka agad? Nasaan na silang lahat ngayon? Wala na. I'm telling you, kapag dineclare natin we are Christians and we must declare it para marinig ng mga demonyo na rin, marinig na rin ng Satanas na we are now born again Christians, pinapangatawanan at iniingatan po yan. Kasi po, baka mangyari sa atin yung nangyari kay Lot. Seryoso na siya. Seryoso na yung tao. Seryoso na yung sinasabi niya. Pero pinagtawanan lang siya ng mismong mga taong malapit sa kanya. Huwag nating hayaan na ang buhay nating mga Kristiyano is just a big joke sa mga taong nakapaligid sa atin. Kala ko ba matagal ng Kristiyano bakit narinig ko na naman para 1 taon yata hindi dumalo yan. Tinitignan po kasi ng tao ang buhay natin. Our characters, our attitudes, the way we talk, the way we speak, the way na ikilos natin katawan natin, yun ang gospel for them. Para sa kanila, yun ang Christian. Kaya nasisira minsan ang pangalan ng Panginoon, hindi dahil sa mga unbelievers, but because of us, na mga anak niya. Binabantayan po niyan. Magbiruan tayo. Pero wag naman yung mga bastos pa rin ng mga klase ng jokes. Wag na yung mga toilet humor. Kamunduhan, mga taga-sanlibutan lang ang gumagawa niyan. Hindi na tayo mga kapatid. Huwag na tayong mga mapanira sa buhay ng iba. Huwag tayong magchismisan. Kasi gawain ng mga hindi ligtas yun. Kung tayo saved, hindi natin gagawin ang mga bagay na yan. Maging mainit tayo sa Panginoon, hindi malamig. Makita sa atin yung kauhawan na matuto pa sa kanyang mga salita. Makita sa atin yung never akong mawawala sa gawain simply because utos ito ng Diyos. Paano natin sila masasibihang sumunod sa Diyos kung tayo mismo hindi naman talaga sumusunod? We will become a big joke. Hindi lang sa mga hindi mananampalataya, even among sa mga kapatiran. Do not let that happen. Do our part sa tulong ng ating Panginoon. So wala nang naniwala kay Lot maging yung kanyang mga muntik na maging mga manugang. So ito na po. Second to the last. Malasakit ng Diyos sa pagliligtas. So ito na nga po, nagmamadali na sila kasi ayaw sumama talaga. Sige, takbo na sila. Genesis 19:15-17. Nang magbubukang liwayway na, inapura ng mga anghel si Lot. Ang sabi nila, magmadali ka. Umalis na kayo ng inyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. And you know what? Sa kabila ng lahat ng yon, verse 16, nag-aatubili pa si Lot. Ngunit sa habag ni Yahweh, halos kalagkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. What? Sa kabila ng lahat, itong si Lot, maraming hindi nakakapansin ito Itong si Lot, nagdalawang isip pa rin. Ano ba yung nag-hold sa tao para sila tuluyang bumitaw sa mundo at kumapit sa Diyos? Maraming tao po ay dumalo sa church kasi meron silang hinahawakang iba. Lalayo pa ba tayo? Si Lot nga, ganun din. Si Lot, ganun din siya. Atubili. Hindi siya makakilos. Parang yung demons pag nagyayayaan dito, di ba? Isang oras na pinagyayayaan. Hindi, kayo na lang, sige. Tapos may hindi na kami sasama.
Sige, sama na kami. Tapos after 1 hour, sige na nga, sasama na kami. Yun ang nangyari, nag-atubili si Lot, hindi niya malaman, aalis ba ako talaga o hindi. Sa kabila ng pangyayaring iyon, sa presence ng dalawang angels, ano yung nakita natin ditong katotohanan? Minsan, or kadalasan, kahit anghel na ang nagsasalita sa atin, ang tao talaga halos ayaw pa rin sumunod. No wonder, ang sabi ng Panginoon, di ba sa kanyang parable, yung mayamang nasa Hades, di ba? Tapos si Lazarus na mahirap nasa langit, ang saya ng buhay niya sa Abraham's bosom. Ang sabi niya, di ba? Lazarus, pwede bang pabangunin mo ulit sila Moses, yung mga kapatid ng araw para i-evangelize yung aking mga kapatid at huwag silang humantong sa kinalalagyan ko ngayon. Hindi ba ano sinabi doon? No way. No more crossover. Wala na. Kahit si Moses pa ang pabangunin mula sa hukay, hindi na mababago ang lahat. That's it. So look at this. Anyway, totoo naman ang buhay pa si Moses, meron ba talagang 100% sumunod sa kanya? Kung di pa gumawa ang Panginoon ng mga katakot-takot na mga kagimbal-gimbal na mga pagpaparusa, hindi sila susunod in the presence of Moses. Ito, in the presence mismo ng dalawang anghel, nag-aatubili pa si Lot. Kaya ang ginawa ngayon, talagang punong-puno ng kahabagan ng Diyos, ang ating Panginoon. Kung kinakailangan kanyang daklutin para hilahin palabas, gagawin po niya yun. Dito na natin makikita yung kabutihan ng Diyos sa atin. Ilang beses tayo nakaranas ng ganyan. Maring hindi natin namamalayan. Pumasok tayo sa isang malaking kasalanan or kaguluhan, kapahamakan. Pero biglang matatagpo natin ang sarili natin. Suddenly, we are saved. And that is because of the Lord. Yung ayaw-ayaw pa nating iwan yung tinatangkilik nating makamundo. Magagawa ang Panginoon ng mga pamaraanan para iwan natin yan. He will make a way where there seems to be no way. Wala pong lunas ang katigasan ng ulo ng tao. Halos walang lunas din ang katigasan ng puso ng bawat tao. Na kinakailangan pa mandaklot, manghila ang Diyos para iligtas yung matigas ang ulo na yon. Kaya mapalad po tayo. Pero then again, do not mock God. Huwag natin gagawin lagi sa Panginoon yun kasi meron din pong ang Panginoon, may ending ang lahat. Kapag napuno ng salop, may pagkalos talagang gagawin. Katulad po dito, napuno na ang salop ng Sodom at Gomorrah. Now, no more other way but destruction para sa kanila. So, halos kalat-karin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, isa sa mga anghel na nagsabi, iligtas ninyong inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ang ibig sabihin dito, lumayo kayo 100% na hindi nyo na makikita ang lugar na ito. Hindi na ninyo mababalikan ang lugar na ito. Hindi ba yung tipong, tapos na po ba, angel? Pwede na po ba kayo bumalik ulit? No. 100% na pagtalikod ang gagawin ninyo sa kasalanan. 100%. At kadalasan, dun tayo nagkukulang. We will say, Lord, sorry, pero later on, we will do it again. Lord, ilayong mo ako sa tukso, pero after a while, tayo ang dumidikit sa tukso. Pero dito po, no, wala nang turning back. Basta't, pag kayo lumarga hanggang kabila, ang harang sa mata nila, bundok. Para hindi na makita. Para hindi na makita yung gagawing paggunaw sa Sodoma na kanilang minamahal. Magtago kayo sa kabila ng bundok para hindi nyo makita ang gagawin ng Panginoon doon. At yun nga lang, we know the story. Nung tumatakas na yung buong pamilya, tumatakas nila, ito po ang susunod na eksena. Kapahamakan para sa pusong makasanlibutan. Genesis 19:23-26. Mataas ng araw nang makarating sila sa Zoar. Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodom at Gomorrah. Umuulan talaga ng asupre ang nagliliyab. As in, total destruction. Verse 25, tinubok ni Yahweh ang mga lungsod na yon at buong libis. O kaya talagang kailangan sa kabilang bundok sila hindi pwedeng, dito, maganda spot dito para makita ko yung nangyayari doon or what. Hindi. Doon sila sa kabila. Ngunit, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim, wasak. Lahat. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot. Kaya't ito'y naging isang haliging asin. Imagine, ligtas na, no?
Naroon na siya. Bakit kinakailangan pa niyang lumingon? Simple lang po. Ang sabi ng Panginoon mismo ni Jesus Christ, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Yung pong asawa ni Lot, sa kabila ng lahat, umimik ba yung babae nung ino-offer ni Lot yung mga anak niyang babae para dun sa mga tao sa labas, para sila gahasain? Tahimik lang, di ba? Tahimik lang. Hindi yung, at inaway siya ng kanyang asawa at hindi na nagluto. Wala walang ganun. Wala, tahimik lang. Hindi man nagsalita itong babaeng ito, nakita natin ano tagalaman ng puso niya. This time, ang mga makeup ko, ayan, naging haliging asin. Ang mga iPhones ko, ayan, haliging asin. Yung mga pautangan ko, ayan, haliging asin. Yung component, ayan, haliging asin. Lahat ng mga worldly possessions, nandun ang puso ng babae. Ano nangyari sa kanya? Hindi naligtas. At naging byword. Hanggang ngayon, yung Lot's wife, bilang example, sa taong andun ang kasalanan, andun ang kaligtasan, mas pinili pa rin ang sanlibutan. Do not be like Lot's wife. Hindi po natapos dito ang naging problema ng Lot, siyempre. Pero you know what? Ang susunod na eksena, bumalik po kay Abraham. Bumalik po. Dahil po, ang ganda ng cut dito kung pelikula siya, biglang cut kay Abraham. Kasi nakatanaw siya, nakita niya yung usok. Diba? Yung usok ng nagliliyab na Sodom at Gomorrah. Kinabukasan, maagang nagtungo si Abraham sa dakong pinagtatagpuan nila ni Yahweh. May meeting place talaga sila. Mula roon, tinanaw niya ang Sodom at Gomorrah at ang buong libis. Nakita niyang tumataas ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking hurno. Verse 29. Nang gunawi ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Hindi naligtas si Lot kasi righteous si Lot. Nakita na natin yung eksenang yun. But because there is someone who prayed for him. Yung uncle niya, si Abraham. That is the power of prayer. Pray for our loved ones. Manalangin tayo mga kapatid. Kung hindi pa rin tayo marunong manalangin, wala tayong time manalangin, nakita ninyo yung kinahantungan ng marami nating mahal sa buhay kapag sila hindi natin sinasama sa prayer. Pray! Hindi po pwede yung wala kasi ako maiisip na ipagpe-pray pero laman ng puso mo yung iPhone. Wala kang binanggit sa Panginoon, Lord, dagdagan mo yung sahod ko para mabili kong iPhone na ito. Tapos wala kang may pag-pray. What about your loved ones, yung mga anak mo, yung asawa mo, yung mga nanay mo? Lahat sila nangangailangan ng prayer. At meron pong effect ito sa Diyos. And look what happened here. Napaka-epic ng pagsagot ng Diyos sa panalangin ni Abraham. Epic story ever. Epic way of saving ever. So pray. Pray at umakto tayo bilang isang Kristiyano. Yung pamumuhay natin bilang Kristiyano, makapagliligtas sa maraming kaluluwa around us. So mamuhay po tayo bilang Kristiyano. Magsalita tayo bilang Kristiyano. Kumilos tayo bilang Kristiyano. Magbiro tayo bilang Kristiyano. Magplano tayo bilang Kristiyano. Pumili tayo bilang Kristiyano. Lahat dapat ng ginagawa natin nakaakibat sa kaligtasang binigay ni Jesus Christ. Nakaakibat sa ating surname. We are Christians. We are Christians. Mamuhay sang-ayon sa pangalan ng ating Panginoon. Hanggang doon lang po muna mga kapatid. I pray na ang Lord na magtuloy na mensaheng ito sa puso at isipan ng bawat isa. Tayong lahat po yumuko tayo manalangin. O Lord, maraming salamat po sa inyong reminder sa napakaiksing kwento ng buhay ni Lot at ni Abraham sa aming binasa. Ang dami-dami namin, Panginoon, na nakita. Hitik na hitik, Panginoon, sa katuruan, sa katotohanan. Hitik na hitik sa mga warnings, sa mga do's and don'ts. Lord, inihiling po namin, wag na naming makalimutan kahit kailan pa ang itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng buhay ni Abraham at ni Lot. Kaya amang makapangyarihan, thank you very much once again. Pinupuri ka po namin, dinadakila, pinasasalamatan. In Jesus' name we pray, Amen and Amen.